Hello, kumusta? Magandang araw. This is Jo and for today's video, samahan niyo naman kami sa aming Yasumi at kami ay gumala. Alas 9 pa nga ng umaga ay umalis na kami sa bahay. Yung pupuntahan kasi namin, mga mahigit 1 oras din ang layo mula sa amin. Kung papunta nga pala sa amin, itong mga tanawin ang madadaanan. Kapag mga nag-Yasumi nga or mga long holidays, madami talagang pumupunta dito. Maganda nga kasi dinarayo talaga itong lugar namin. Pero sa kabilang banda naman yung traffic ay naku grabe. Sa mga nagdaang araw nga ay sige nga ang ulan, pero ngayong araw ay binayayaan po kami, ang ganda ho ng panahon. At dahil nga maganda ang panahon ngayon ay mula ho dito sa amin ay tanaw ho yung Mount Fuji. At gaya nga ho ng sabi nila, itong si Mount Fuji ay medyo maldita din ho. Minsan nakatagot, ayaw magpakita. Kaya kapag nagpakita dito siya sa amin ay nakutuwa-tuwa ho kami. Kaya hindi ko talaga na yung pinalagpas, nag-stop over ho kami. Ito nga po pala yung tanawin mula sa amin. Ang ganda nga naman kasi, kaya binabalik-balikan. Ang plano nga namin ngayong araw ay mabubuling po muna kami tapos magkakaraoke. Gabi pa lang nga ay gumawa na ho ako ng itinerary. Maaga-aga nga yung alis namin kaya hindi ko kami nakapag-agahan. Sa daan pa nga lang yung tiyan ko ho'y kumukulo-kulo. Kaya yung mga madam nagdesisyon na ho na magkaraoke na lang muna, sa susunod na naman daw yung bowling. Yung bowling nga namin nung last time 3 years ago pa ho, lagi hong napopostpone. Kaya sa susunod pala kung gagawa ako ng itinerary, wala na hong iba kundi bowling lang talaga. Dito nga po pala kami magkakaraoke sa Mokumoko. Dito po to sa may Kimitsu sa Chiba. 1,400 yen nga po yun bayaran namin per person. Tapos yung junior high school ko po na pamangkin is free po siya. Tapos yung drinks lang po yung binayaran namin para sa kanya. Free time po pala siya from 10 AM to 7 PM na po siya. Tapos itong mga drinks po ay unlimited po pala. Tapos sa ice cream pa lang ho, bawing-bawi ho, nakailang balik ho kami, hindi mo namin tinantanan. Gusto ko nga sana yung kokwa kasi para naman ho mainitan yung sikmura ko. Pero nung pagpindot ko, hindi ko ho alam, tubig lang ho talaga yung lumabas sa kanya. Ang kagandahan nga din po ay pwede po magdala ng pagkain. Si Madam Cordapia po pala ang nag-recommend nito sa amin. Kaya Madam Cordapia, salamat po sa pagrekomenda. At ito na nga si Madam, ay naku, nagwa-warm up na. Hindi ko nga ho alam kung dahil ba ito sa kasayahan niya or sa gutom ho dahil nalipasan na. Umorder na lang ho kami ng konti para ho pandagdag sa aming mga dala. At para ho madaling mag-order, ibigay ho natin sa nakakaalam. Hindi ho kasi uubra dito yung kore. Mag-aalas 12 na nga ho at itong mga people po ay naku, hindi na po nagpaawat. Gutom na po daw. At bueno mano nga ho itong ate ko na kumanta ho siya ng pagdating ng panahon. Hindi ko ho alam kung sino ho ang tinutukoy niya. Malalaman na nga lang daw namin kung pagdating ng panahon. Sineselebrate nga po pala namin na yung mga birthday celebrant ho ng February. Sayang nga lang wala yung dalawang madam. May date ho kasi sila sa kanilang mga utusang. Ito nga po pala yung grupo namin, the homeless family. Kami lang ho talaga ang homeless. Yung mga ibang member ho, ang lalaki ng asyenda at may mansion pa. At ito na nga yung isang madam, kumanta na ho siya. Hindi ko ho alam kung anong pinagdadaanan. Masaya naman ho siya, pero yung piling niyang kanta, yung itong sawing palad. Kaya habang nga siya kumakanta, itong ate ko naman naging commentator na. Sabi nga niya, kung may problema nga ba daw itong si madam sa kanya, kung pinaparinggan ba daw siya? Kasi yung mga lyrics daw ho, akmang-akma. Ang dami nga hong hamon sa buhay. Kaya amin na lang hong pinagtatawanan. Sa isang buwan nga ho, ay naglalaan ho talaga kami ng isang araw para magtipon-tipon, pa-anti-stress po. At least naman ho, mailabas ho itong mga hinanakit. Minsan ka nga lang ho makatagpo ng mga ganitong tao. Pagka may problema ho, sila ho yung backup namin dito. Yung friendship nga ho namin, subok na ho ng mga bagyo, yung literal ho. At ito na nga, tumayo na nga yung pamangkin ko, inangkin niya na ho yung stage, halos lahat ng kanta, abay sabay na sabay ho. May pa-lights effect pa nga ho sala dito. Pero nung una ho, hindi ho namin alam kung paano ito gamitin, kaya nagtanong pa ho kami. Itong asawa ko naman, habang kami nagkakantahan, mayroon ho siyang ibang pinapakinggan. Kakanta pa sana nga ho ako ng kahit na maputi ang buhok ko, pero naalala ko, wala pala dito si Ate Marie. Maganda kasi yung kantahin pag nandito siya, inggit na inggit ho. Very good nga itong dalawa, kahit Japanese song ay alam na. Magti 3 years na nga ho nang dumating sila dito sa Japan. At very good naman
naman dahil mabilis lang sila naka-adapt dito sa pamumuhay. At habang ngay nagkakantahan, ang itong isang madam ay naku, pera ho ang pinag-uusapan. Gustong gusto ko talaga itong money principles ni madam. Gustong gusto ko nga ho sanang gayahin kaso ang hirap ho talaga, gastador pa rin. Abay itong dalawa, kumanta, nagkatalikuran pa. O ganyan nga, laging magmahalan. At dahil nga kanina, mga bigo yung kinanta ng ate ko, yung pinakanta ko na ho ng shalalalala. Alam na alam niya nga ho yan, memorize ho. Mag-aalas 3 na nga ito ng hapon. Pinapaubos na lang namin yung mga kanta. Ang ate ko kasi ay magjo-duty pa siya ng yaking. Nasa finale na nga ho tayo. Gusto ko nga sanang itry ng mag-twerk. Naku, yung puwet ko ho, hindi sumasabay. Pati ho sa pagkanta, yung tuno ko ho, naku, sumasablay. Pang-acting-acting lang ho talaga siguro itong talent ko. Hindi na nga natiis ng ate ko itong kulitan namin. Abay gusto na hong sumabay. At nabisi na nga itong mga madam sa kakaligpit. Dapat pala sa susunod yung last song pala namin, yung kay Sharon Cunita, yung balutin mo ako. Ang bilis nga matapos ng oras kapag kulitan. After nga nito ay nag-decide muna kaming magkaymono or maggrocery. Ang sabi ko nga, 3 items lang ang bibilhin ko, itong baboy, gatas at yung itlog. Kaya yung ikubag na binitbit ko ay napakaliit ho. Tapos yung isang madam, sabi niya yung bibilhin niya lang daw, gulay lang. Nakita ko nga itong maliliit na pusit, natakam ako kaya bumili ho ako. Namiss ko din kumain itong jam kaya bumili na rin ho ako. Patapos na nga ho sana ako, nakalimutan ko yung pinunta ko dito. Tumawa na nga lang ako nung makita ko din yung basket ni madam kasi sabi niya gulay lang, papuno na ho. Magbabayad na nga sana ako pero iwan ko ba sa kanila, bakit dito nila ito pinagdi-display yung makikita mo, matatakam ka talaga. Kaya kadadaan ko, ho abay kuha lang ng kuha. Ayaw ko nga magtipid sa pagkain kasi naman pagod na tayo sa trabaho, gutom pa. Pagkatapos ko nga magbayad, hindi ho kasya sa bag ko. Kaya itong si sensei ko to the rescue. Mabuti na lang talaga, naalala ko din kumuha ng itlog. Very very good talaga itong si sensei ko. Pero maya maya ho, nagsilaglagan ho yung mga pinagbibitbit niya. Pinagalitan ako, sabi ko itlog lang naman bibilin ko. Iwan ko ba, ba't dumaming mga ito? Pagabi na nga at ang bilis lang ng araw. Yung hinintay ho namin ng 1 buwan, naku, patapos na. Lungkot ho ang kalaban dito sa abroad. Kaya laking pasalamat ko talaga na buo itong klase ng pamilya. Sa aking homeless family, taos puso po akong nagpapasalamat. Naway lagi tayong masaya. Salamat sa pagsama.